Ayan po, isang magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Naku po, meron pong nag-leak po, mga kabida, na dokumento na sinasabi hong draft daw ito ng partial report ng Committee on Blue Ribbon, mga kabida, dyan po sa Senado, patungkol ho sa ginawang investigasyon ho sa issue po ng corruption sa flood control projects po, mga kabida. Kung saan po, sa dokumentong ito, sinasabi ho, mga kabida, na inirekomenda po ang pagsasampa po ng mga kasong kriminal, katulad na lang po ng plunder, graft, mga kabida, laban ho sa tatlong mga aktibong senador, including yung dati hong senador na si Senator Bong Revilla, mga kabida, Yung tatlong mga aktibong senador ay kinabibilangan po, mga kabida, na Senator Chis Escudero, Senator Jingo Estrada, Senator Joel Villanueva, Dito ho sa balita ng 1TV Philippines, mga kabida, ang sabi po dito, breaking news, sa isang partial report inirekomenda ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagsasampa ng mga kasong plunder, graft at iba pang mga kriminal ng reklamo laban kina Senator Francis Chis Escudero, Senator Jingo Estrada, Senator Joel Villanueva at dating Senador Bong Revilla at iba pa kaugnay ng umano'y flood control scandal. Naka-breaking po ito sa 1TV Philippines, mga kabida. Okay? Kaya sinabi ko po na posible hong nag-leak yung dokumentong ito, dahil unang-una po itinanggi po, mga kabida, ni Senador Ping Lacson at saka ni Senator Tito Soto na meron na pong inilabas na final draft po ng partial report ng Blue Ribbon Committee dun ho sa kanilang investigasyon. Okay? At ito po ay sinuportahan, mga kabida, yung hinala na posibleng nag-leak dahil ho dito sa sulat, okay, na binigay po ng tatlong mga miyembro po ng Blue Ribbon Committee, okay, doon ho kay Senator Ping Lacson, kung saan po ay winidraw po nila yung kanilang signature sa ipresenta sa kanila na draft po ng partial report ng Committee on Blue Ribbon, mga kabida. Ito, babasahin ko lang po itong sulat. Actually, posted po ito kay Dare to Us, mga kabida, Senator Panfilo Ping M. Lacson, Chairperson, Committee on Public Accountability, Committee on Accountability of Public Officers and Investigation, Senate of the Philippines. Dear Senate President Pro Tempore Lacson, we understand that there are still additional or amendments to the draft committee report of the Committee on Accountability of Public Officers and Investigation on the issue of corruption on the flood control and other infrastructure projects which are earlier presented to us. In this regard, the undersigned would like to withdraw our signatures to the earlier draft presented to us until final committee report has been prepared and give us more time to study that final committee report. Thank you very much. Sincerely, Juan Miguel Migs Zubiri, JV Ejercito, and Win Gatchalian, mga kabida. So, yun yung tatlong mga senador po na pumirma dito sa sulat po, Address po ito kay Senator Ping Lacson, ang chairperson po ng Senate Blue Ribbon Committee, mga kabida, kung saan po ay winidraw po nila yung kanilang signature. Okay? Dito sa ipresentang draft po ng partial report po ng Blue Ribbon Committee, kung saan po ay inirekomenda po, mga kabida, yung pagsasampa po ng mga kasong kriminal, plunder, graft at iba pa, laban ho dito kay Senator Chis Escudero, Jingo Estrada, Joel Villanueva at maging itong si dating Senador Bong Revilla, mga kabida. Now, ano po ang implikasyon ho dito sa rekomendasyon na ito, mga kabida? Marami hong mga netizens ang nagsasabi po, na ito po ay ginawa, ito hong rekomendasyon na sasampahan po ng kasong kriminal, including plunder,
itong tatlong mga aktibong mga senador ay may connection daw ito mga kabida no, sa impeachment po laban ho kay Vice President Sara Duterte. Okay, bakit? Dahil unang-una po, kung sakali man po magkaroon po ng trial sa impeachment po ni VP Sara, mga kabida. At ang kinakailangan pong boto mula sa mga senador para ma-acquit po ang Vice Presidente ay siyam. Okay? And since the minority bloc, meron pong siyam na mga miyembro, mga kabida, at sigurado po itong boboto po ito in favor sa acquittal po ng Vice Presidente, okay? Para siguraduhin hindi po mangyayari yung siyam na boto, mga kabida, Ito po, inirekomenda po ang pagsasampa daw ng kaso laban ho dito sa tatlong mga senador. Okay? Ewan ko kung totoo ba itong mga spekulasyon na ito, mga kabida. Okay? Pero may sense. Bakit? Kung itong mga tatlong senador po ay inirekomendang sasampahan po ng kaso like plunder, alam naman po natin, ang plunder po, no bail recommended po yan, mga kabida. Kung sakali man po ito po ay maisampa po sa korte at maglabas po ng warrant of arrest, definitely itong tatlong mga senador na ito makukulong po, mga kabida. So, kung ito pong mga senador na ito ay makukulong at nagkataon po, nag-umpisa na po itong pagdinig po ng impeachment trial po ni VP Sara, mga kabida, hindi ito makapag-participate. At kung hindi po ito makapag-participate po, mga kabida, most likely, hindi po ito makakaboto dun ho sa trial po ni VP Sara. So kung titingnan po natin yung kartada, 6 lang po na mga senador sa minority bloc ang posibleng boboto ho dito, which is short doon ho sa required number for acquittal na 9, mga kabida. So sa madaling salita, hindi ho makukuha ang acquittal votes. Okay? Dahil kulang po 6 lang po ang posibleng boboto ho dito, mga kabida. Okay? At posibleng madagdagan po yung boto po ng majority, mula sa 15 magiging 6 po, which is the required number for conviction po, mga kabida. So ito po ay spekulasyon lang po, ng mga netizens, mga kabida. Kung magkaganon po, mga kabida, ewan ko po kung ano po ang mangyayari ho dito, dahil kung titingnan po natin yung requirement for conviction, short pa rin kung sakali man po, mga kabida, ang pagbabatayan po natin yung mga miyembro po ng majority bloc. Kasi po, ang requirement para ho sa conviction po ni VP Sara ay 16 votes. Okay, base ho sa present number of senators, mga kabida, sa 20th Congress, mga kabida. Okay, so 16. 16 po yung required. And since ang majority bloc meron lang pong 15 members, so short po. Okay? So ano pong mangyayari dyan, mga kabida? Hindi ko po alam kung ano po ang epekto dito ho sa voting para ho makonvict or para ho makonvict ito hong si Vice President Sara Duterte. Kasi malinaw naman po doon sa acquittal na kulang po talaga, short. Pero dito ho sa conviction, kulang din ang isa. Kasi 16 po ang required pero 15 lang po ang mga miyembro ng majority bloc, mga kabida. So what do you think? Ano po ang tingin ho ninyo dito, mga kabida? Ito hong hinala po ng mga netizens dito ho sa rekomendasyon na sasampahan po ng mga kasong kriminal, ito hong tatlong mga senador, aktibong mga senador po, dyan po sa Senado, mga kabida. Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.